Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, Pebrero 16, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Kag karon sa aton balantayan kag mga mainit nga mga pangulong dinala. Mga tourism workers sa Iloilo na apektuhan sang bagyong Tino nagbaton sang emergency cash aid gikan sa DSWD. Halos 14,000 kabayanihan SIM cards ginpanagtag sang DICT Iloilo sa mga bulutuan. Task Force on Moral Values and Formation wala sang na-monitor nga mga minor de edad nga nagtuyo magsulod sa ginabantayan nga mga accommodation establishment sang Valentine's Day. Bus na aksidente sa Banwa sang Lambunaw. Anay polis kag number 1 kagawad sa Banwasang Dingle takop sa buy-bust operation. Tultugan Festival Grand Victory Party ginhiwat. Mas hugot nga ECC kag CNC para sa mga proyekto sa Boracay iga patuman sang DENR. Ginatos ka mga Boy Scouts nagupod sa 21st Provincial Jamboree sa probinsya sang Guimaras. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga tourism workers sa probinsya sang Iloilo nga naapektuhan sang bagyong Tino nagbaton sang emergency cash aid nagikan sa DSWD. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sang emergency cash aid ang mga tourism workers sa Iloilo nga naapektuhan sa bagyo Tino sang tinalikdan nga tuig gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa Idalom sang emergency cash transfer o kon ECT program. Nagiwat sang payout ang DSWD 6 Disaster Response Management Division sa 270 ka target beneficiary nga naapektuhan sang bagyo. Ang mga benepisyaryo gikan sa mga munisipalidad sa Tigbawan, Tubungan, Oton kag Igbaras, Iloilo kag nagbaton sang 10,325 pesos kada isa bilang bulig sa ila pag-recover. Ang paghatag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga padayunon ang pagbulig sa mga naapektuhan tubtub sa ila nga pag-recover. Samtang naghiwat man sang online registration sa BBM serbisyo kung basta beripikado, mabilis ang serbisyo nga isa ka digital platform nga nagausar sa PhilSys ID para ma-verify ang kliyente sang ahensya para malikawan ang duplication kag mangin epesyente ang pagdulong sang social services sa mga nagakinahanglan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 14,000 ka mga SIM cards o kung bayanihan SIM cards ginpanagtag sang Department of Information Communication Technology sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Pagdangat sa 13,900 ka bayanihan SIM card ang napanagtag sa Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga
mga estudyante kag manunudlo gikan sa 7 ka banwa sa Iloilo. Ini kabahin sang One SIM ng Bayan program, Bayanihan SIM Project nga isa ka proyekto sang national government nga nagahatag sang SIM card nga may libre nga 25 gig nga mobile data kada bulan sa sulod sang isa ka tuig. Ang SIM card ginhatag sa 30 tanan ka eskwelahan sa probinsya sang Iloilo. Sa diin 5 ang nahamtang sa Ahoy, 6 sa Carles, 7 sa Kalinog, 2 sa Lambunaw, 4 sa Lemery, 4 sa Maasin, kag 2 sa San Rafael. Ang bayanihan SIM card ginalauman nga makabulig sa paghatag sang kaalam, oportunidad, kag mas masanag nga boss damlag para sa kada Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Task Force on Moral Values and Formation wala sang namonitor ng mga minor de edad nga nagtuyo magsulod sa mga ginabantayan nga accommodation establishments. Suno kay Nestor Canong, pinuno sang Task Force on Moral Values and Formation nga sa ila paglibot sa 24 ka mga accommodation establishment sa siyudad sang Iloilo, ila hugot naging bantayan nga wala gid sa mga minor de edad nga nakasulod sa mga balay palahuwayan. Dugang pa niya nga antes paman ang Valentine's Day, ginpatawag na sang ang mga tag-iya sa accommodation establishments kaupod ang Children and Women Protection Desk sang Iloilo City Police Office, mga taxi drivers, volunteer groups, kag mga barangay officials agud nga ipahanumdom ang mga layi kag ordinansa sa syudad. Ini sa piyak sa mga minor de edad nga napunggan nga magsulod sa mga lodging houses sa Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. So no kay Kanong, mismo nagabantay kag ang tag-iya sang balay palawayan ang wala nagpasugot nga ang bata makasulod matapos matukiban na 15 anyos pa lang ini. Ginpahayag sang opisyal nga nagapadayon man ang ila pagbantay sa sanan nga mga balay palawayan miskan tapos na ang Valentine's Day. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natumba ang bus ang Kalinog Bus Line sa nadigad nga Sabado sa barangay Maribong, Lambunaw, Iloilo. Ginpahayag ni Police Lieutenant Gabriel Hilmer Manguera, hepe sang Lambunaw Police Station. Halin sa siyudad sang Iloilo ang boss sang nagkaproblema ang preno sini pagabot sa barangay Hinis, Lambunaw, hasta nga natumba kag nakabunggo sa barangay Maribong. Sa nagluntan nga aksidente, nabungguan man sang bus ang 2 ka mga motorsiklo kag isa ka tricycle. Sa karon, nayara na sa ilatag sa mga pulian ang pila ka mga biktima matapos sa ginpangdala kag check up sa pinakamalapit nga ospital kag pila sa ila nakaagom sang minor injuries. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SDO Iloilo nang ibabaw sa 2026 RSPC Secondary Level Individual Category. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Nang ibabaw ang Schools Division Office sa SDO of Iloilo sa ginhiwat nga 2026 Regional Schools Press Conference o kon RSPC Secondary Level Individual Category. Nagpangaduwa naman ang SDO Capiz, gisunod sang SDO Iloilo City, SDO Rojas City kag SDO Antique. Samtang ginkilala naman nga top performing school ang Iloilo National High School nga ginsundan sang Philomar Christian University, Pasig National High School, Antique National High School kag Pototan National Comprehensive High School. Nag-compete ang mga estudyante sa English kag Filipino sa copy reading and headline writing, column writing, editorial cartooning, editorial writing, feature writing, news writing, photojournalism, science and technology writing kag sports writing. Madumduman nga ginhiwat ang RSPC secondary level para sa individual category sa Pebrero 13. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dakop sa ginpatigayon nga bypass operations ang kapulisan ng isa ka anay pulis kag number 1 kagawad sa Banwa sang Dingle. Yara sa 6 ka bulan ang monitoring sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit. Antes nadakpan sa bypass operation ang subject sa barangay Likuan. Ang suspect kilala kay alias Ed, 51 anyos, anay pulis nga nag-awol. Si alias Cor, 55 anyos, nga number 1 kagawad. Kag isa ka 28 anyos nga si alias JR, loon sa residente sa barangay Likuan, Dingle. Nakuhaan sang illegal nga droga ang mga subjects nga nagalagbugat sang 310 gramos o kung balor masobra 2 ka milyon ka pesos. Ginpahayag ni Police Major Daji de Lima, hepe sang Provincial
Drug Enforcement Unit, padayon pa ang ilang pag-validate kung diin nagakuha sang supply sang illegal drugs ang mga sospetsado. Radyo Pilipinas News. Madinalagon nga naghiwat sang victory party sa nadigad nga Valentine's Day ang mga miyembro kagkatapos ang Tultugan Festival nga nagkampyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Ang victory party ang ginahiwat sa Tultugan Stadium sa Banwa sang Maasin sa diin nagpatigayon sang street performance ang mga nagdaog nga mga tribo. Lakip man sa mga nagpatigayon sa performance ang tribo sa Lugnon kag ang Tultugan sa diin isa lang ang ilang nga choreographer. Radyo Pilipinas News. Engineer Barogo, full-fledged Regional Executive Director na sa Department of Agriculture, Negros Island Region. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Formal na nga nagpanumpa bilang full-fledged Regional Executive Director sa Department of Agriculture Negros Island Region o kung DANIR si Engineer Jose Albert Barogo. Ang pagpanumpa ni Barogo ginhiwat mismo sa Malacanang isang Pebrero 12. Suno sa DANIR, ang pagpahamtang kay Barogo bilang pinuno sang regional opisina nagapakita sang pagsalig sa iya liderato, kabalaka, kag dedikasyon sa pagpasanyog sang sektor sang agrikultura. Kadungan sang iya pagpanumpa, ginalauman ang basgin pabaskog nga pagpatuman sang programa kag iban pa nga pagdiwa padulong sa bugana, mapag-on kag inklusibo nga kuswagan sa NIR. Maduduman nga antis nagpanumpa bilang red sang DANIR, si Barogo ang nagpangalagad man sadto bilang OIC Red sang DANIR kag DA Western Visayas. Nagpungko man siya bilang OIC Regional Technical Director for Operations and Extension sang DAWV kag Deputy Project Director sang PRDP PSO Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masugot nga pag-issue sang ECC kag CNC para sa mga proyekto sa Boracay, igapatuman sa Department of Environment and Natural Resources. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torichante. Pagwa ang Department of Environment and Natural Resources sang administrative order nga nagaset sang hugot nga pagsulundan sa pagproseso sang Environmental Compliance Certificate kag Certificate of Non-Coverage sa mga proyekto sa Boracay Island. Sunod sa DENR, katuyuan sini nga mando nga siguraduhon ang rehabilitasyon kag maayo nga pagdumala sa isla. Sakop sini ang tanan nga existing projects, expansion projects kag mga bag-o nga development sa isla nga sakop sang Environmental Impact Statement System kag mga bag-o kag existing structures nga kwalipikado sa isyuan sang CNC. Ginpangabay ang mga aplikante nga magsumite sang kompleto nga environmental requirements, lakip na ang EIS o kon IEE, zoning kag land use clearances kag mga pamatuod sang otoridad sa duta. Para sa mga bag-o nga proyekto, kinahanglan ang assessment sang DENR Mines and Geosciences Bureau, LGU clearance kag capacity assessment gikan sa Ecosystems Research and Development Bureau. Ginklaro sang DNR nga wala sang proyekto nga tugutan nga wala nag-agi sa husto nga proseso kag dapat man sundo ng pagsulundan sa wastewater kag solid waste management sandig sa nangin leksyon sa natabo nga Boracay Rehab sang 2018. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtililipo ng ginatos ka mga Boy Scouts sa 21st Boy Scouts of the Philippines Guimaras Provincial Jamboree sa Provincial 3, Barangay Santa Teresa, Hordan, Guimaras. Ang mga partisipante nagikan sa nagkalain-lain ng eskwelahan sa Guimaras. Madamo sa aktibidad ang ginpreparar sang BSP Guimaras Council agud matundaan sa mga kabataan ang disiplina, teamwork, kag pagpalangga sa pungsod. Pabaskog man ang kahandaan sa mga scouts sa disaster preparedness sa diin nagiwat man sila sang earthquake drill, pagi sa pagduck, cover and hold, pati na ang pagdala sang go bag
kag ano ang mga dapat dalon sa tion sang emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ininaugurahan na sa Iloilo City Police Office ang bagong opisina sa Iloilo City Cybercrime Response Team. Naging pahamtang sa barangay Nabitasan, lapas sa idalom sa pagdumala sa Iloilo City Police Station 2. Ang pagtukod sa opisina nagatuyong ang matagaan sa accessible nga serbisyo ang pumuluyo sa mga cybercrime-related concerns. Suno kay Director Colonel Wilbert Parilla, ICPO Chief, nga naga-evolve ang sistema sang kapulisan sa paghatag sang pagpasangkad nga kampanya kag aksyon nga kinanglanon sang publiko batok sa cybercrime. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. A visitor sa Banwa sang San Joaquin sang tuig 2025 nagsaka sa masobra 60,000. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Saka sang masobra 60,000 ang tourist arrival sa Banwa sang San Joaquin sang 2025. Suno kay Miss Jel Laika Sige, Tourism Officer Designate sa Banwa, sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo, naglabot sa 281,390 ang tourist arrival sang San Joaquin sang 2025. Mas mataas pinaanggid sa 216,773 nga tourist arrival nga nabalhag sang 2024. Ginpahayag ni Sige nga madamo sang pwede maeksperiensya sa Banwa sang San Joaquin. May nature-based tourism, pilgrimage tourism, kag diving kag agricultural farms. Ginpabugal sang tourism officer nga may ara sang 15 ka marine protected areas ang Banwa, lakip na ang Kulyatan Marine Sanctuary nga ginadumala sang komunidad. May ara man sang duha ka national cultural treasures ang San Joaquin, ang simbahan kag ang Campo Santo. Magluwas diri sikat man nga atraksyon sa lugar, ilabi na kung Semana Santa, ang Garin Farm Heavenly Scenario. Nga suno kay Sige, may pinakamataas nga tourist arrival sa bilog nga probinsya sang Iloilo sang 2024. Ginpakigbahin man sini nga ang Banwa may ara sang kapin 25 ka beach resort sa diin 14 diri ang accredited na sang Department of Tourism. Sa karon siling ni Sige ginatingwaan sang LGU sa pagpamuno ni Mayor Joe Abad Lazaro nga magtukod sang tourism circuit para sa tanan nga atraksyon halin sa baybayon tubtob sa kabukiran, ma-enjoy gid sa mga bisita kag mabuligan ang mga negosyo sa Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sa Memorandum of Agreement o kung mowa ang Radyo Pilipinas Iloilo kag ang Department of Education Western Visayas sa tinutuyong ang mapasangkad pa ang Gender and Development o kung GAD initiative sang duha ka opisina. Sa idalom sang MOA sa rama pamatian ang pila ka mga Gender and Development initiatives ng DepEd Western Visayas kag ang mga istorya sa mga teaching kag non-teaching personnel nga nagapanguna sa pagpatuman sa gender responsive nga mga programa kag ang mga nagdala sang dungog sa ilatag sa kaeskwelahan. Paagi sa programa Babayi Ka. Sa ikatatlo nga Martes sang kada bulan, mangin dinapit nga bisita sa programa ang personnel sang agud ipaambit sa ilang hibalo, eksperyensya kag inobasyon sa idalom sang gender responsive education nga nagatuyo sa pagtukod sa isa kaluwas kag inklusibo nga paglibot para sa mga kabataan kag mga manunudlo. Magapalayag sa kahanginan ng Babayi Ka, launa tubtob alauna 55 sa hapon sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo sa 5:85 AM sa lilisuan sang inyong mga radyo kaupod kay Marian Grace Ereñeta bilang host sang programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa managapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Lunes, February 16, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, i-share, i-follow kag i-like lang ang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong aga diri sa aton siniya nga programa. Sa iban pa nga balita kag impormasyon, buksi lang aton sini nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako nagid lamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.